mga resibong nakalap ngayong hapon. Meron kaming search warrant. Wala mo nararadyo. Wala mo nararadyo. Walang gagalaw sa inyo. Natulala, nabigla, at hindi na nakaimik ang 164 na empleyado ng umunoy nagpapanggap na call center ng salakay ng mga otoridad kasama ang resibo. Karamihan sa kanila mga dayuhan. Bahagi ng 100 metrong flood control o slope protection project sa Arayat, Pampanga gumuho matapos ang tuloy-tuloy daw na pag-ulan. Ang kahabaan na ito, parte ng malawak na flood mitigation project na nagkakahalagang 91 million pesos. La, goodbye milyones na kaya ito? Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sa Digan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. August 19, kasama ang resibo, tinarget ng mga otoridad ang pagsalba sa mahigit 100 dayuhang empleyado na hinihinalang mga biktima ng trafficking at forced labor. Sa bisa ng search warrant, napasok ang opisina sa Parañaque City, call center daw pero pogo pala. Nakatanggap ng report ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Investigation Group, Southern Police District Field Unit o CIDG, SPDFU. May nangyayari di umanong human trafficking sa isang palapag sa building na ito sa Parañaque City. Kaya, pagkalipas ng 1 buwan na pagmamanman at pag-aaral sa lugar, handa na silang pasukin na ito. Highway na yan, highway. Correct, highway. Buntot na tayo. August 19, 2024, bitbit ang search warrant para sa paglabag sa Trafficking in Persons Act at Cybercrime Prevention Act sa pangunguna ng CIDG SPDFU. Sanibwersa ang PNP at AFP sa pagsalakay. Pagkababa ako, sabay-sabay tayo baba lang. Ilang sandali pa, kasama ang resibo. Pinasok na ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang gusali sa Parañaque City. Meron kaming search warrant. Wala mo nararadyo. Wala mo nararadyo. Umakyat ang mga operatiba papunta sa ikapitong palapag ng gusali. At nang makarating sa ikapitong palapag, tumambad ang mahigit 100 dayuhang empleyado. Halika. Walang gagalaw sa inyo. Arestado ang lalaking nasa front desk ng opisina. Siya raw ang tumatayong occupant o nangungupakan sa gusali. May search warrant kami for violation of RA 9208 as amended in relation to Section 6 RA 10175 na-issue ng... Sorry, what you do? Naiintindihan niya, Marikina City, RTC. Ayon sa pagmamanman ng mga operatiba, love scam ang isinasagawa ng mga empleyado na nagtatrabaho rito. Ito yung makikipag-relasyon itong mga nasa computer lang sa mga kababayan natin or sa ibang bansa. Kukunin nila yung loob hanggang sa mga ngako sila. May bibigay sila something na ipapadala kung sa sino yung receiver. Pero mga empleyado, mga undocumented at wala raw kaukulang papeles para magtrabaho sa Pilipinas. Kaya hinihinalang mga biktima sila ng human trafficking. Na pag-alaman namin na mayroong mga nagaganap na forced labor and pagkukuha nito mga passport nila. Ito ay kinoconfiscate ng employer nila. Sa gitna ng kumpol ng mga dayuhan, may isang Pilipinang lumitaw at nagpaunlak ng panayam sa resibo. Susunod, paano nga ba napasok sa ganitong kalakaran ng isa nating kababayan? Natatakot po siyempre po. Hindi ko po alam kung paano kami ngayon. Abangan mamaya! Bahagi ng 100 metrong flood control o slope protection project sa Arayat, Pampanga gumuho matapos ang tuloy-tuloy daw na pag-ulan. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Pogo na nagpapanggap daw bilang call center sa Parañaque City na timbog ng mga otoridad kasama ang resibo. Walang gagalaw sa inyo.
matapos ma-rescue ang 164 na foreign nationals na napilitan umanong manlokot sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan o pakikipagrelasyon online. Sunod ng kinumpiska ng mga operatiba ang gadgets at electronics na ginagamit daw para sa love scam. Effective today, all POGOs are banned. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Noong nakaraang sona ng Pangulong Marcos, siya ho ay nagbitiw ng kautusan. Total ban sa Pogo. Ito ho ba'y kabilang na sa mga hakbangin bilang pagtalima sa kanyang utos? Yes, tuloy-tuloy ang natin, ang investigation natin, ang intelligence gathering natin para mapatupad natin itong instruction ng ating presidente. Pakay ng utos na ito na masugpo ang mga Pogo Hub na naging sentro ng pang-abuso at panlilinlang. Walang lalayo. Sa pagsalakay ng mga otoridad sa malalaking Pogo Hub nitong taon, mga kwento ng torture at human trafficking ang naisa publiko. Vietnamese, Chinese. Kwento ng isang Malaysian national na na-rescue mula sa Zunyuan Technology na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Parusa ang kapalit sa tuwing hindi nila naaabot ang kota na itinalaga sa kanila. If you didn't hit the quota or anything, it will be punishment for them. Around 300,000 yuan per month. I think it's 1 million pesos. Sa isinagawang operasyon ng CIDG, SPD, FU sa Manoy Pogo sa Parañaque, kasama ang resibo, na-rescue ang isang Pilipina na nagpakasakaling magtrabaho doon hindi bilang scammer kundi bilang translator ng kumpanya. Ma'am, pero alam mo na Pogo ito? Opo, aware po ako. Aware po ako, sir. Yung over ng salary po, medyo mataas. Kahit mga ilang buwan lang po, pwede na kami kasing magsimula kahit paano po. Yun lang naman po ang nagudyok sa amin para pumasok kami dito. Nagawa lang daw niya ito para sa kanyang pamilya. Babalik na lamang daw siya ngayon sa kanilang probinsya at doon magkahanap ng trabaho. Natatakot po siyempre po. Pero aware naman po kami talaga sa sinabi ng Pangulo. Yun lang yung kinakatakot namin. Kasi po, isa akong single mom, hindi ko po alam kung paano kami ngayon. Susunod! Sa patuloy na pag-iimbestiga ng pamahalaan sa mga nasa likod ng kontrobersyal na mga Pogo, nakatakas ng bansa ang pinakamalaking person of interest. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi lubos akalain ng mga residente ng Barangay Kabating sa Arayat, Pampanga na paglabas ng kanilang bahay. Diyos ko po, lawan niya yung pamilyari. Ay, kadelikado na. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ayon sa CIDG, hindi man nila nahuli ang pinaka-mastermind sa likod ng Pogo sa Parañaque. Sinisiguro nilang patuloy pa rin ang kanilang paghahanap at investigasyon tungkol dito. May naaresto tayo na isang administrator doon sa floor ng building. Yung mga subject talaga natin ay wala doon. Itong isang nahuli natin, nakasuhan na rin natin siya. Yung ibang mga wala doon na mga boss dito, tuloy-tuloy pa rin ang investigation. Ano pong kasong kakaharapin ito? Nakasuhan natin sila ng human trafficking in relation sa RA 10175, cybercrime. Pagkatapos mahuli ang administrator, ma-rescue ang mahigit 100 foreign nationals at makumpiska ang mga computer bilang ebidensya. Dinala ang suspect sa Southern Police District Field Unit sa Taguig para pansamantalang i-detain habang i-turn over naman ng mga dayuhan sa Bureau of Immigration para sa document verification. Habang ipinatutupad ng mga alagad ng batas ang pagpapasara sa mga Pogo, August 21, kinumpirma ng pamahalaan na nakalabas na ng bansa ang dismissed mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo o Guwa Ping na inihilalang may malaking papel sa pag-usbong ng Pogo sa kanyang lugar. Who allowed this travesty to happen? Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Nitong Huwebes, naharang na makakawani ng Indonesian immigration ang kapatid ni Alice Guo at si Cassandra Ong na siyang itinuturong isa sa mga nasa likod ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga.
Makalipas lang ang ilang oras, naibalik din ng Pilipinas ang dalawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga opisyal kung paano nakalabas ng bansa ang dating alkalde. Para sa mga inatasang aksyonan ng mga nag-ooperate pampogo tulad ng CIDG, SPD, FU, hindi raw sila titigil hanggat wala nang nabibiktima ang mga pogo. Pero nung babala na gusto kayong iparating, dito ko sa mga nasa likod ng operasyon na ito. Please. Talagang tuloy-tuloy ang pag-gather natin ng information at ng surveillance sa mga operator nitong illegal pogo. Sa ating publiko, maaari silang magbigay na information kahit sa mga malalapit nilang police station or pwede rin na dumiretso sila sa tanggapan ng CID. Bahagi ng Slope Protection and Flood Control Project sa Arayat, Pampanga, bumigay raw matapos ang wala pang isang taon at ngayon hindi na mapakinabangan. Ang mga residenteng naninirahan sa gilid nito kailangan lumikas dahil sa nakaambang panganib. Ano ang naging dahilan at sino ang dapat managot sa perwisyong ito? Ma! Diyos ko po, may pakanyin niya. Hindi lubos akalain ng mga residente ng Barangay Kabating sa Arayat, Pampanga na paglabas ng kanilang bahay, ganito na ang maaabutan nilang itsura ng kanilang lugar. Tipak-tipak na ang lupa at halos mabungkal na sa tindi ng pinsala. Yun ang kinakatakot namin. Nung Sabado, medyo safe pa kami. Ewan namin sa susunod na pag-umulan. Nagwo-worry din ako. Kasi yung sa ilalim niyan, yung parang umaagos yung tubig. Nangangamba tuloy ngayon ang mga residente sa kanilang kaligtasan. Parang delikado na po talaga critical na po itong Kahit maayos po yan, parang rin po siya, bababa. Sa kasalukuyan, 3 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng nasabing proyekto. Nakilala ng resibo si Grace Pangilinan. Ang kanyang bahay, nilamon na ng lupa. Yung sa may tubo po yan, yung may semento. Kwento pa sa amin ni Grace, narinig pa raw nilang unti-unti nang bumibigay ang mga bakal ng bahay noong Agosto 17, 2024. Nagigiba na ng konti-konti, nagkakabiyak yung lupa. Yung nga, nakita namin, wala na. Bumaksak na yung bahay ko. Sa panayam namin sa kapitan ng Barangay Kabating, may hinala sila kung paano nagsimula ang pagguho. Ang naging course niya, ma'am, yung ang nakita nilang may umiikot na tubig. Kung tawagin sa amin yun, alawli. Yung parang nagsisirculate yung tubig, ma'am. Parang ipo-ipo, ganon. Ito po yung seat file ko. Ngayon, dito po umiikot yung tubig. Tapos, sa tagal-tagal niyang umikot, sa loob ng 1 taon, konti-konti nakukuha yun yung lupa. Hanggang gumuho itong pinatatayuan natin. Sa description billboard ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Pebrero 2023, nagsimula ang proyektong Flood Management Program Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities in Major River Basins. 100% completed na ito as of October 2023. Nagkakahalaga ito ng 91,626,654 pesos and 28 centavos. Humarap sa resibo ang mga kawani ng DPWH, Pampanga 1st District. Itinayo raw ang slope protection sa Barangay Kabating para protektahan ng mga residente at ang mismong barangay sa pagbaha. Sa pangangailangan po ng barangay, tulad nito kailangan protektahan po yung mga residente, yung mga kabahayan dito. Yun naman po yung sole purpose ng flood control natin ng mga projects dito po. Paliwanag naman ng ahensya, maayos at matibay naman daw ang materyales na ginamit nila. Hindi raw nila inaasahan na isang whirlpool ang makakawasak sa kanilang proyekto. Paglitaw ng whirlpool, nagkakaroon siya ng parang paikot-ikot gano'n. Marami po kasing factors na hindi natin alam kung ano nasa ilalim Giit ng DPWH, hindi raw pagguho ang nangyari kundi settlement. Yung lupa po, alam naman po natin pag nabasa, lumalambot. Yung mga nilagay po natin na tyrant at deadman, hindi na po makuwang lumaban po. Gawa ng pag malambot po yung lupa, mas brittle po siya na doon sa collapse or magkaroon ng settlement po. Maya-maya pa, humarap sa resibo ang contractor ng nasabing proyekto. Nagsimula po kami dito last year pa, ka-award ng ng NTP, February, bali natapos ng July. Last year po, 2023. Ilang months po siyang ginawa? Bali, halos 5 months po. Ito pong mga materials po ba natin? Anong klase mga materials po yung ginamit natin? Sheet pile pong hot rolled.
Git ni Engineer Peña, angkop naman ang ginamit na materyales para sa nasabing proyekto. Yung mga sheet piles po ba na to, talagang angkop for the floodway project? Opo, yan po yung nakadesign dyan. Nang tanungin kung may sapat bang pag-aaral bago itinayo ang proyekto, sagot ni Engineer Peña, Bali po kasi ito, na-erode lang yung ano namin, na eroded lang po dahil pag lumalaki yung tubig sa Pampanga River, mataas po, unti-unti po na-erode. Kaya po binagyan ng sheet pile para huminto po yung pag-erode niya. Ganun. Ito pong whirlpool na nagtinuturong cause ng pag-settlement niya. Kitaan po ba siya natin before? Or? Hindi po, kasi mababa lang yung tubig nung ginagawa namin, kasi yung ginagawa namin, hindi po namin nakita. ayon sa isang engineering expert, dapat daw ay naging mas masusi ang pag-aaral bago inilatag ang proyekto. Engineer, settlement daw ang tawag, hindi pagho. Ano po ang inyong masasabi ukol rito? Yes, settlement, maaari natin tawaging settlement, yung sa side ng mga kabahayan, no? Yun na naroon. Yes, no? May kita naman natin, no? Gumuho siya papunta doon sa side ng ilog. Hindi kinaya yung bigat, no? Yung puwersa ng slope protection system na ginagamit nila. Ayon po sa kontratista ng proyekto, engineer, hindi nila nakita yung malaipo-ipong nature o yung kilos ng Pampanga River sa gilid po ng proyekto, itong binabanggit natin na ito. Pwede ho ba yun? Sa unang stages pa lang ng design, no, you can also assume or predict yung mga events na kagaya noon. It should have been a different approach and different design. Kung ito'y napag-aralan, dumaan sa iba't ibang klase ng pagsusuri, mangyayari ho kaya yan? Masasabi ko na may mga kakulangan sa engineering studies from the design phase pa lang, no, up to the implementation. Unang-una, itong proyektong ito ginawa, pinlano upang makaligtas ng buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Pangalawa, napakalaking pera na nanggagaling sa taong bayan ang ipinapasok, ginagastos para dyan sa ating proyekto. So dapat lamang na ang taong bayan mismo, tayong mga Pilipino mismo, ang nagbabantay. Ayon naman sa DPWH, naka-under warranty pa ang nasabing proyekto. Ang total amount po nung project natin is 91,600,000 pesos. Pero under warranty pa po, so the contractor is willing naman po to repair or any damages po na kailangan natin gawin dito at gagawin niya po in his own expense. Pangako naman ng company na Engineer Peña. Nag-usap na po kami sa DPWH sa District 1. Kami pa rin po yung gagawa dahil nasa warranty pa. Restoration, completion po ng na-damage dito sa project, lahat po kasus namin. Ang panawagan naman ng mga residente sa mga kinauukulan. Sana maging okay yung paggawa nila para sa aming kaligtasan. Sana naman hindi na magalaw itong bahay namin dahil siyempre dito na naglakihan yung mga bata. Para kay Grace naman, hindi na raw siya magpapatayo ng bahay na malapit sa pinangarihan ng insidente. Hindi na po siguro. Baka maghanap na lang po kami kahit na maliit na lupa lang. Kasi nakakatakot na pong magtayo ng bahay sa sitwasyon ng ganito. Aaralin din daw nila kung kailangang ayusin ang buong kahabaan nito o ang 30 metro lang na apektado. Sa pagtutulungan po ng ating mga kasamahan dito sa barangay, nagkaroon po na tayo ng palliative measures, lalo na yung pagsasandbagging po para maprotektahan po yung mga kabahayan dito, especially mga affected portion po. Bali yung design po natin yan is papalitan po natin, no? Kasi yung nakita nating seepage, dapat po yun lumabas po yun. Hindi po siya dapat makontain doon sa area. At hindi na masaturate po ulit yung ating bank. Patuloy po nagsasandbag na kami. Iniintay lang po namin yung design na ano yun, para yung gagawin. Galing sa buwis ng taong bayan ng ganitong proyekto, kaya naman makalagang malaman na ang bawat sentimo, ginastos ng wasto at sa ngalan ng kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Kasama ang mga residente, aasa ang resibo na tototohanin ang mga pangakong pagsasaayos ng proyekto. Mga ma'am sir, babantayan po namin ito. Diyos ko po, may pakanya niya. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.